Okay, good morning sa lahat. Yung awit po na yun ay isa sa mga favorite songs po namin sa church hymnal. Unfortunately, ay marami pong Adventist ay hindi nakakaalam ng awit. Okay? Ang original title po ng pag-aaral na ito ay Danger of Overwhelming Speculations. Pero tingnan yung title na ginawa ko, Family, Education versus Human Theories and Speculations. Okay? Bago po tayo magpatuloy, tayo po lumuhod sa pananalangin. Let's pray. We know, dear God, without Christ in us, we're nothing. And without the Holy Spirit, which is the Spirit of truth, we cannot able to understand holy things because spiritual things are spiritually discerned. Tulungan niyo po ako, O Diyos. Gamitin niyo po akong humble instrument sa paghayag o sa pagpakain ng mga kapatiran sa camp meeting dito sa oras na ito ng mga pagkain spiritual that will nourish all of our souls. And above all, we can be more closer with Jesus, our Savior, yung only begotten Son. Bless us all today, hindi lang na yung presentation ko, hanggang sa maghapong ito. And thank you for the assurance that we're forgiven, we're cleansed from our unrighteousness, so we can be worthy, maging karapat-dapat po kami na mag-aral ng mga banal na salita, the Bible and the Spirit of prophecy all together. Thank you for blessing me, dear God. Please help us to enjoy our studies. In Jesus' name we pray. Amen. Every time na ako po ay binibigyan ng karapatan na manguna, ang lagi kong panghihinayang kapag merong mga tao katulad dito na wala dito na they have the opportunity to hear pero wala sila. Alam niyo mga kapatid, pagpunta ko rito, meron akong agreement sa Panginoon. Lahat ng message pakikinggan ko kaya ako naandyan. Kasi it's quite far coming here from Davao. Sobrang layo. No? Ayokong masayang. No, ayokong masayang yung pagpunta rin. Lalo na ngayon na sila engineer. Kasi galing ko po yan sa Abra. So sayang, di ba, yung opportunity? Mga kapatid, bilang na yung mga panahon natin at the time will come and we cannot gather this kind of gathering. No, we don't need to waste opportunity like this. Ay, pasensya na po na medyo nag-i-English ako. Pwede naman po ako mag-Bisaya. Kaso ang problema po ay marami namang hindi makakaintindi ng Bisaya kaya Tagalog po ang mostly. Anyway, tuloy na po tayo, ha? Ang tema po natin ay kapayapaan. But whether we like it or not, hindi pwedeng iwalay ang peace sa unity. At itong peace and unity, hindi rin pwede pong mawala. Hindi pwedeng ito'y hindi maging bunga ng pag-ibig. No? Magkakamag-anak po yan, love, peace, and unity, or maybe by product ng love, ang kapayapaan at pagkakaisa. At itong pag-aaral po natin about human theories and speculation, unfortunately, this caused division. At pag nag-divide na, syempre, wala nang kapayapaan. Ako po'y naambo na nung isang gabi dyan. Kaya parang mayroon akong nararamdaman. Pero huwag kayo mag-alala, matatapos po ito. Isaiah 52 verse 7 says, "How beautiful upon the fountains are the feet of him that bringeth good tidings." Yung good tidings sa mga kapatid na yun, or glad tidings sa bagong tipan, walang iba, it points to the birth of Christ. That publisheth peace. The good tidings pointing the birth of Christ, the prophecy in the Old Testament pa lang sa book of Isaiah. Isaiah is the prophet that, siya yung pinakamaraming description po about the coming Messiah. Take note of that. Especially in Isaiah chapter 53, ang next chapter from that. Pero yung good tidings po na yan ay nagdadala po ng pabalita ng kapayapaan. That bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that set unto Zion, that thy God reigneth.
Ang good tidings na po yan, pointing that Jesus will be born, that will bring and publish peace, mga kapatid. Ito po yung ano po. Ibig sabihin ng salvation na ngayon, mga kapatid, you cannot separate peace. When Jesus was born at the Bethlehem of Judah, it's a byproduct of that salvation that was offered. Hindi pwedeng iwalay po yung peace doon sa kaligtasan. Nakita niyo po, no? Ibig sabihin po, hinulaan pa ng mga kapatid sa lumang tipan yung kapayapaan that it will be brought by the birth of Christ that will unite His people. Kaya nga sabi po dito sa bagong tipan, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy which shall be to all people. Good tidings and of great joy. Ganda, no? Kasiyahan. And in verse 21, for unto you is born this day in the city of David a Savior which is Christ the Lord. Tuloy po tayo. Luke 2:14, glory to God in the highest, and on the earth, peace, goodwill toward men. Nakita niyo po yung Old Testament prophecy and the New Testament fulfillment, that the birth of Christ which offers salvation to all, for God so loved the world. And yet peace cannot be taken away from that good tiding or good news. Tuloy po tayo. Kaya sabi po rito, mga kapatid, one of my favorite verses sa Bible, mga kapatid, itong Romans 10:14 and 15, pero hindi ko nasama yung verse 14. And how shall they preach except they be sent? And it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Ang tinutukoy po dito sa isang mga maggagawa, never we can be a genuine missionary or medical missionary, mga kapatid, if, if we will not preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Ayan. Kaso lang, baka mga kapatid, merong nagkiklaim na medical missionary, pero wala silang dinadalang glad tidings o mabuting balita, o baka pa nangyari na tayo maging dahilan ng destroying the peace of a family or the church or the community like this. No? And I love this text. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Ibig sabihin, the only source of peace is Jesus. Amen. No? And the world cannot give it. That's why let not your heart be troubled, neither let be afraid. And then pagdating sa Ephesians po, sa patuloy po na sinabi ni Paul, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. As I said, mga kapatid, peace, unity, love, they are related to each other. Inseparable po sila. And in verse 3 says, endeavoring to keep the unity. Ayan na. Idunugtong na po sa verse 3. Magsumikap, endeavoring to keep the unity of the spirit in the band of peace. So you cannot separate unity with peace. Okay? Ito gusto ko po ito, mga kapatid. Ephesians 4, verses 4, 5, and 6. One body, one spirit, even as ye are called, one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. One God, the Father of all, who is above all, and through all, in all. I need you to understand, mga kapatid, the perfect example of oneness and unity is the relationship of the Father and Son. You cannot find unity, mga kapatid, kapag hindi mo naintindihan yung relationship ng Father and Son and nothing in between. Kaya naintindihan kayo sa one true God understanding. At ang unang halimbawa sa human relationship, mga kapatid, ay ang husband and wife, they are one, like the Father and Son. At ganoon din, mga kapatid, sa church, Christ and the church, and they are one, nothing in between. Pag pumasok po yung Trinity, ginamit lang po yung I'm sorry po, nabanggit ko po yung Trinity. Kasi the enemy is trying to put barrier between the relationship of the Father and Son. Gusto niyang maglagay sa gitna ng Barrier.
Barrier, ibig sabihin, parang harang. Pero pag pinag-aralan po natin, Trinity, po yung about sa Trinity, mga kapatid, unfortunately, mga kapatid, pero wag ko nang i-discuss yan kasi baka mapahaba pa ako. Anyway, I would like to you to understand, mga kapatid, the message of Christ's birth is what? Is not only to save humanity from sin, but to see that there is possibility of unity or oneness because Christ is always pointing the Father. Inseparable sila, mga kapatid. According to Ellen White, there was once instance in the life of the Son of God, of Jesus, that He was separated. Yung death of the cross. No? Nung habang nagsasuffer si Jesus doon, nag-i-struggle doon sa cross, mga kapatid, there was a cloud, a thick cloud. Bakit po? Sabi ni Ellen White, kasi yung mga angels, nakatingin, naghihintay, nagsasuffer sila because of their master suffering at the cross of Calvary. Sabi ni Ellen White, hinihintay na lang nila na utusan sila na bumaba to defend the Son of God, their captain, the host. No? Kaya tinabunan po yung mga kapatid para matabunan po yung sinirina na hindi mahayag sa langit sa mga angels who are suffering about what had happening to the Son of God. Pero bakit po ito yung introduction ko? Anong connection po nito, mga kapatid, yung peace and unity and being one in love doon sa human speculation or human theories? Because whether we like it or not, experiences po yan ng napakarami na. Sabi nga ni Tatay Marcin, 1993 pa sila sa Reformation. No? Pero actually, pag in-interview mo yan siya, sobrang dami nila ng pag-ihiwalayan. Ganun din sa One True God. Separation message. No, ako po ay galing sa mainstream. Sabi nga, buti pa yung mainstream eh. Kahit nag-aaway, hindi naghihiwalayan. Pero yung mga present truth, ngayon, pati nga nadamay na yung One True God, nagkahiwa-hiwalay na. Alam niyo yung bakit? Hindi, wala kamalay-malay that Satan is setting for so long. Napakahabang panahon na in-set ni Satan, especially sa educational system of the world, including sa Seventh-day Adventist educational system, mula pa lang sa pagkabata, when we send our children to the school, mga kapatid, meron po doong maliliit na mga particles ng mga human theories and speculation na yung akala na natin dahil nagbabasa tayo ng Biblia at ng Spirit of Prophecy, ay magiging ligtas tayo sa human speculation and human theories. Pag-aaralan po natin ngayon yan. Pareho namang Bible ang binasa, bakit magkaiba yung interpretation? Bato-bato sa langit, we don't interpret the Bible. Mga kabataan, mga kapatid, may kanya-kanya tayong gift. Gift of preaching, maraming gifts. Pero isa sa mga highly recommended na dapat magkaisa tayo to ask God for the gift of understanding. Lahat po, hindi man natin makuha yung gift of outlining, of gift of preaching, or any gift of driving or mechanics, but we need to understand that the gift of understanding the Word of God must be hilingin talaga na maunawaan natin yung salita ng Diyos. Ngayon, kahit sa mga reformers po pareho yung Biblia yung pinag-uusapan sasabihin sa ganang akin, ito yung understanding ko, ito yung interpretation ko. We don't interpret the Bible. What we need to pray is to understand, it is written, how readest thou, thus saith the Lord. Hindi yung, ito yung pagkaunawa ko, nagkakahiwalay ngayon. Kaya napakahalaga ng pag-aaral nito. But we need to understand behind the disunity, behind those na nawala yung kapayapaan at yung one accord, yung love. Bukang bibig na lang yung peace and love, mga kapatid, pero magkahiwalay. Behind these things, mga kapatid, enemy is out there. Exposing the enemy's strategy. Ito po yung responsibilidad ko. Pasensya na po kayo, masela ng konti yung pag-aaral na ito. Kasi marami pong mga reformers na they focus on many subjects pero may mga bagay na hindi nila, basta against sa kanilang will o kaisipan, hindi nila take ito as seriously. Kasi pasensya na po kayo maraming mga reformers mga kapatid din, hindi maiwasang pinipili nila
yung mga pag-aaral na yung capable nilang i-adapt. Pero yung ibang mga pag-aaral na dapat importante, hindi nila binibigyan ng pansin. Okay, ano po ba yung strategy ni exposing the enemy strategy? Are you familiar with this text? Ang sabi diyan, Ephesians 5:11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove or expose them. Ako ay hindi nakikisang-ayon sa gawain ng katiliman, bagamat, ngunit ito po ay aking dapat, sabi ni Pablo, no? Hindi siya nakikisang-ayon, making no fellowship with the work of darkness, and yet, his responsibility and our responsibility in these last days, because we study the Bible and the Spirit of prophecy, is to expose the enemy's deceptions in these last days. Expose them, reprove them. And thank God I'm a Seventh-day Adventist. Ano niyo bakit? Kasi merong spirit of prophecy. Amen. General ng statement ng Biblia, like this mga kapatid, and his power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper, and practice, and shall destroy the mighty in the holy people. Hinulaan yan mga kapatid, kung meron po bang mighty in holy people, sa huling kapanahonan, nung masin, ito yung nagkiklaim ng mga reformer and present truth. Kasi kahapon pinag-aral natin progressive, yung mga possibilities na magiging Babylon ang mainstream Seventh-day Adventist, granted po yan. Written naman, malinaw naman yung presentation. Pero huwag tayong magkumpiyansa ng mga present truth believers and reformers kasi ang sabi dyan, wonderfully. Destroy wonderfully. Sino daw po? Yung mighty and the holy people. Okay? Satan efforts of Satan to confuse minds. Ewan ko kung familiar din po kayo dito. Ito po mga kapatid, ang writings po ng ating Panginoon through Ellen White, Medical Ministry, 111, paragraph 2 po yan, hindi ko lang nalilagay. Let's read together. For thousands of years, Satan has been experimenting upon the properties of the human mind, and he has learned to know it well. Thousands of years. And he learned it very well. He's dealing with minds. Kaya happy mga kapatid, kung alam lang namin na mag-asawa, doon pa kami sa Mountain View College, nag-homeschooling, pinatigil po namin yung aming mga anak sa pag-aaral. Kaya lalong nagalit po yung mainstream Seventh-day Adventist. We're working at the institution and yet our children, we're not able to enroll sa Mountain View. Hindi maintindihan. Kasi mga kapatid, God is leading us to understand about the enemy's outworking in these last days. Anyway, bago kami pumunta rito, one of our worship, pagkatapos namin mag-worship, nag-usap kami mag-asawa doon sa higaan namin. Sabi, what if kung hindi tayo lumabas ng Mountain View College, ano kaya nangyari sa ating mga anak? Natawa ako din sa aking asawa. Si Meryl po yung panganay. Sabi po ni Mrs., sigurado may boyfriend na yan. At tinanong namin si Meryl, ganun din ang sagot niya. Kasi ganun elementary pa lang, paduding-duding na talaga. Nakita niyo mga elementary ngayon, nag-holding hands na. Tapos yung mga movies ngayon, pabata ng bababa, ay yung mga bida na nagliligawan. Okay? Ano ngayon kung may mga movies na ganito? We will understand it. Satan has learned it well, for thousands of years. He never stopped learning how to deceive human minds, even the very elect. Sabi pa nga. Sabi rito, by subtle workings. Pag sinabing subtle mga kapatid, binanggit din niya sa presentation ni nung Marcin, yung subtle. Pag sinabing subtle, deceptive, a manner, ibig sabihin talagang yung hindi mo nare-recognize, yung nakakatakot, masyadong kumpiyansa. But I thank God, Bible and Spirit of Prophecy, perfect exposure of the enemy's work in these last days. By his subtle workings in these last days, he is linking the human mind with his own heart, imbuing it with his thoughts, and he's doing this work in so deceptive a manner. Yung mapandarayang hindi mo mare-recognize, highlighted.
that those who accept this guidance know not that they are being led by at His will. Na yung mga nagdadaya niya, hindi nila alam na sila'y nadaya na. Can we recognize that? Ano bang root cause kung bakit merong human speculations and theories that destroys unity? Kasi kanya-kanyang interpretation. Pareho naman present truth eh. Ilang taong magkasama pagkatapos, merong isang katotohanan na hindi matanggap ng isa, na-touch with pride, hiwalay ka agad. I would like to open my heart with you. Mga kapatid, ang lagi kong dalangin is maging humble and teachable student of the Bible. Do you know that guidelines is given how to study the Word of God? It is one of the chapters ng Great Controversy. Take note, basahin niyo po yan. Ang title po niyan, Scripture as a Safeguard. May mga warning po dyan. Katulad niyan, huwag tayong umasa sa mga leaders. Kasi pag ang mga leaders ay, tinignan natin pagkatapos. Ito yung nangyari mga kapatid. Sa ilan natin mga one true God na kasama, not to mention names. Kasi yung kanilang in-admire na nalaman nila yung one true God ay so and so. Eh nagkataon itong one true God na so and so, ang kanyang position ay born sinner, so tinanggap niya rin yung born sinner. Nakita niyo po yung warnings? At itong mga, kahit yung pagtayo ko po dito, i-check niyo by yourself. Huwag lang po kayong makinig mga kapatid. But, mga kapatid, hindi ko po gagamitin to. Bihira po akong magsalita sa ibabaw ng pulpito. Kung ito po ba, kung ito yung, yung dedicated na po ito na church mga kapatid, maaari mga kapatid na hindi ako tumungtong dito. Kasi naintindihan ko po yung sanctuary doctrine, yung most holy place. Kaya hindi ako, bihira akong tumutungtong sa pulpito. Naintindihan ko po yan. Kaya naintindihan ko mga kapatid, yung aalisin yung sapatos, pangsapin, sa pulpito, tapos yung kinakailangan naka-long sleeve, naintindihan ko po yan. Tuloy po tayo. Satan, the great deceiver, hopes to confuse the minds of men and women, that none but his voice will be heard. And this quotation, mga kapatid, it's not referring to worldlings. It's not referring to mainstream Seventh-day Adventist. Granted, napakalino ng presentation kahapon, natuwa ako. Kaya tinanong ko nung Marcit, sabi ko, no, ibibigay mo ba yung presentation mo kasi hihingin ko po talaga. Kasi detalye talaga yung second angel. Masakit, pero totoo. No? Ang tinutukoy dito, that, minds will be confused, men and women inside, doon sa mga present truth at mga reformers claiming to be. Tuloy po tayo. Tingnan niyo po yung Revelation 12:9. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil, and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And thousands of years, he was not alone. Alam niyo po ba nung babasa ko, the writings ni Ellen White, hindi po at start, hindi lang 1/3. Majority ng angels were deceived, but eventually, dahil sa pag-ibig ng Diyos na hindi pinuksa directly ng Diyos, yung ginawang rebellion ni Lucifer, mga kapatid, they eventually understand that again, before naging 1/3 po yung na talagang hindi sila nagsisi, mga kapatid, more than half of the angels were deceived. Angels were deceived. How much more yung mga tao? And mga kapatid, magbasa po tayo. Please read. Encounter the word by yourself. Be a student student of the Bible. Amen? And think that the spirit of prophecy will enhance the Bible for us to easily understand. Alam niyo mga kapatid, sabihin ka na halimbawa, I was invited, mga kapatid, mag-public evangelism. Nasa mainstream pa po ako. Doon sa Pangasinan. While doing the every night speaking po doon, I was invited na mag-service sa Patay. Sabi ng isang kaibigan kong pastor, nagpa-adapt na inaanak sa kasal. Daddy, nagma-master's degree siya at that time. Sabi niya, Daddy, sabi ng teacher namin, kaya pala si Peter nagpapako, nagpabaliktad. Ibig sabihin, maaari kaya siya nagpapako ng baliktad. Kasi kung dumating si Jesus, that time, at least makikita niya kagad kasi nakabaliktad, nakatingin sa langit. Tawa ko ng tawa.
Sabi niya, bakit ka tumatawa? I respect my prophet kasi pinaliwanag yan ng prophet. Kaya siya nagpako ng pabaliktad kasi hindi niya kayang magmalaki sa kanyang sarili. Kasi once upon a time, he realized na he denied Christ twice. Kaya nung siya ipapako na, he was so humble na hindi niya matanggap na ipako katulad ng pagkapako. Kaya sabi niya, mas mabuti pang ipako siya ng patiwarik. O sorry po, Tagalog o patiwarik. Naiintindihan mo ba ng Bisaya? Patiwarik? Yung ano pa ba? Yung... Inverted. Ano yun? English din yun eh. Baliktad. Okay, baliktad. Anyway, the point is, deceiveth the whole world, including even the very elect. Kasi mababasa naman po yun, mga kapatid. Ang sabi po rito sa Testimonies, the Church, Volume 9, page 293, in the future, Satan's superstitions will assume new forms. Errors will be presented in a pleasing and flattering manner. Ang mga kamalian o mga pagkakamali po o yung mga maling mga bagay, ipapakita ni Satan na very attractive. Nakaka-flatter. Alam niyo mga kapatid, bato-bato po sa langit, kasali po ako dyan. Isa sa pinaka-flattering manner ng deception ni Satan, yung gadget, yung cellphone. Let's be frank na lang po talaga. I'm sorry. Pero syempre, pinahantulutan ng Diyos na mag-progress ang technology. Hindi tayo dapat makontrol ng technology o ng gadget, but we are the ones by God's grace to control the gadget. Okay? Okay. False theories clothed with garments of light will be presented to God's people. Sino po yung tinutukoy dito? Hindi po yung mainstream yan. God's people. God's people yan. Tayo po yan by God's grace. Amen? Ay, ano po? Okay, tuloy po tayo. Thus Satan will try to deceive, if possible, the very elect. Most seducing influences will be exerted. Yung pinakamatitinding paraan ng pangdaraya ay gagawin niya. Minds will be hypnotized. Alam niyo po ba yung hypnotism? Hypnotism, mga kapatid, is another term for hypnotism is mind conditioning. Okay? Bakit ba nag-a-advertisement na paulit-ulit nagbabayad ng Jollibee? The most advertised na product sa television is the most what? Hindi naman. Kundi, sila yung mas pinapatronize. Kasi every time na nakikita yung Jollibee, habang nagta-travel, papunta pa lang at may nakitang Jollibee few kilometers na gano'n, at inabot ng almusal tanghalian, may exciting, ang gutom doon tayo kumain. Kaya sila nag-advertise paulit-ulit. Di ba? Minds will be hypnotized. Tuloy po tayo. Do you know what is subliminal? Pag tinignan niyo po sa dictionary, mga kapatid, ang meaning po ng subliminal ay existing or functioning below the threshold of consciousness. Pag sinabing threshold of consciousness, meron tayong frontal lobe at meron tayong subconscious or lower brain. Andito po yung consciousness ng ating nagdi-difference ng right and wrong, na andito yung judgment, natin yung decision making. Kaya nga pag nag-i-slice ka ng sibuyas na hiwa ka, sabi mo, ay, ang layo kasi ng isip ko. Wala ka doon sa focus kasi right decisions are here. Determining the between wrong, right and wrong. Pero pag sinabi mo subliminal, ang kanyang influence ay nasa, existing or functioning below the threshold of consciousness. Nandito yung conscious mind eh. Below the threshold of consciousness, nandito yung emotion. Kaya mahirap ma-overcome po yung pagkain. Kasi ang pagkain, mga kapatid, matamis, maanghang, maalat, mamantika, hindi po siya under nito. Under siya ng subconscious mind. Kaya nga po, hindi tayo dapat kumain based on what the taste is. Kasi sira na yung ating taste buds. Dapat ang decision to become a health reformer, the decision is here, not here. Okay. Pag sinabi pong subliminal po, mga kapatid, katulad ng subliminal mind or subliminal advertising. This is mind conditioning and eventually magiging mind control. Halimbawa, anong nakita niyo sa picture? Alam po yung iba, may alam ng tete. May masama ba sa picture? May bulaklak, may ibon, Ang masama yung kumapit po. may bee, may flowers.
Is there something wrong? Yes. Ayan, alam ng iba. Alam ng anak ko yan. Kasi siyempre, pinipresent ko ito eh. Ito yung subliminal information. Ayan. Tek na da, oh. Kita niyo po? Yes. Ito po, wala kang kamanimala, yung pala dyan ay may nakatagong salitang sex. Ang subliminal information, pagtingin mo mga kapatid, hindi mo napansin, pero yung human mind mo, yung emotion mo, nakita po yan. Naandyan yan. Another thing, halimbawa itong Xbox, sikat ito nung early 20s mga kapatid. Ito yung picture advertisement. Is there something wrong sa underground na Xbox mga kapatid na ano yan, gulong na tumatakbo? Yan yung picture. Pero ang gagawin natin, itutumba natin. Nung ititumba, meron something doon. Balikan natin. Ito yung picture, may building doon. Pag binaliktad mo mga kapatid, ayun. Yung pala, meron something there. Meron pong something dyan. Mas klaro po ang ginawa niyan, yun. Yung picture niya mga kapatid ng underground, advertisement po ng laro yan, pero meron nakatago doon na hidden agenda na yung pala doon sa dulo nun, yung ilaw ng building mga kapatid ay nagpo-form ng word ng sex. Yan yung subliminal information. Yung tingin mo, parang wala lang, pero meron siyang itinagong hidden agenda. Bakit ba sa ukayan eh, malakas ang music? Bakit sa may tindahan? Kasi dapat kilitiin yung emotion na kahit meron ka ng ganito ganyan dahil na pagpunta mo doon may music, na-capture yung emotion mo, bumibili ka na kahit hindi mo kailangan. Yung mga halimbawa, ito pa, Skittles. 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 Sorry. Skittles. Yung letter S. Katumbas yan nung dito sa Pilipinas, ano nga yung isa? Nips. Nips. Ang ginawa po nila dito ay Skittles, tapos flavor daw ng dahil yung berry yan, berry. Pero makita mo yung sa advertisement, ano po berry. Dapat yan, berry explosion. No? Berry explosion. Pero dinikit yung Skittles, yung S. Kaya nakita mo, ano yan yung mismo sa wrapper yan? Ang sabi dyan ay nakalagay, berry sex explosion. Ito po yung mga halimbawa. Tuloy po tayo. Ito matindi ito. Ito po yung isang movie mga kapatid, bago nagkaroon ng 2015, lumabas na ito yung movie na to. Ano nga nung 2015 before nag-step out sa pagka-president napalitan si Obama? Iniwan niya mga kapatid yung LGBT. Before the LGBT mga kapatid, lumabas itong Silence of the Lambs. Anong masama sa picture? May nakita kayo? May bat? Ano yan? May Buyog. Ay, butterfly. Mot. May mot dyan sa bibig niya. Pero closer look, mga kapatid, ilalapot yung camera, yung picture pa lang sa gitna na yun, ay ano po yun doon? Wala naman pong malit na batang nanonood, no? Ano po yun dyan? Mukhang bungo. Mukhang bungo, pero ano po yan? Yan yung tinatawag na threesome. Pag sinabi, pwedeng isang lalaki, dalawang babae, o isang babae, dalawang lalaki. Pero actually, ang Silence of the Lambs, ang Silence of the Lambs, it promotes LGBT. Yung ano ng movie. Pero makita mo lang sa kanilang advertisement na Silence of the Lambs, umikot sa buong mundo yan. Kaya no wonder, years ago mga kapatid, pumasok na rin ang LGBT. Sa Seventh-day Adventist mainstream, meron akong presentation yan, kaya marami din nagagalit sa akin nung pinipresent ko yan sa mainstream Seventh-day Adventist. Kasi hindi sila makapaniwala, yung mga doctor of theology mga kapatid, gusto nilang alisin yung mga talata about sa issue ng LGBT. Kaya yung pag-aaral ng Clover text, tuloy mo tayo. Kaninong pera yan? Seychelles. Ha? Seychelles. Rupees. Hindi kaya nga, sa Seychelles yan, ang government of Seychelles. Pero is there something wrong with the money of rupees? Kahit sa dollar. Dito sa right side mga kapatid, may puno ng nyog at may mga dahon. Closer po. Yung dahon po na yun, doon sa side, pag kinusap mo, nagpo-form yung dahon ng nyog ng sex. These are subliminal informations. Little Mermaid, walang bata po dyan, ha? Ito po yung Little Mermaid. Siyempre, alam natin may masama kasi fiction yan, eh.
No? Pero mga kapatid, ano masama? Sa likuran itong mga bida, may mga spirits dyan sa likuran, tapos may tower. It's getting closer. Pero magugulat ka po, dito sa tower, it's more closer, merong sex organ ng lalaki nandun sa tower. This is the kind of world we are living now. And I need you to understand mga kapatid, hindi lang po ang mga leaders o mga mature ones ang may problema sa mga human theories and speculation. Kasi Satan is putting everything na doon pa lang sa pinakabatang mga bata ay kinakailangan niyang i-deceive ang mind setting ng mga bata. Another signs of the last days is now fulfilling. Sabi dyan, in these last days, Adventist Zone 293, paragraph 4. In these last days, children are so noted for their disobedience and disrespect that God has specially noticed it. And it constitutes a sign that the end is near. Isa sa mga palatandaan na malapit na yung katapusan is mga kapatid, ay ano raw po, disobedience and disrespect. Anong connection po ito sa pag-aaral natin mamaya po? It shows that Satan has almost complete control of the minds of the young. Pasensya na, magsa-sidetrack ng konti. Nak, huwag ka magalit sa akin Nagbibiruan kami ni Raymond bago pa nag-start ito Ay yung tungkol sa anak ko at yung tungkol sa anak niya. Sa akin, walang problema mga kapatid. Kasi at least, alam ko na masisecure. Yung po, hindi po nagmamatchmaking, hindi ka dinependahan. Hindi po nagmamatchmaking si Raymond. Pero bilang mga elders and ministers mga kapatid, siyempre gusto namin masecure. Una, yung mga anak namin, yung mga kabataan, kaya hindi matchmaking yan. Ang gusto lang namin, nakakaroon ng biruan, bagamat hindi dapat yung mag-matchmaking, sabi ni Ellen White. Pero at least gusto namin magkaroon ng kaisipan ng mga bata na kung mag-aasawa sila, at least kilala nila, kilala namin. Actually, the fact na sinasabihan ko si James sabi ko, anak, gusto kong gawin yung nangyari kay Abraham. No, kasi tinawag niya ang servant niya si Eliezer na very faithful na hanapan mo ng asawa yung aking anak na si Isaac. At si Eliezer, alam niya yung pananampalataya ni Abraham. Alam niya kung sino dapat niyang piliin na pamilya at ng babae upang sa ganun manatili that there is one God at home in the home of Isaac. So alam naman maghanap pa kami na hindi namin kilala. O hindi ko gusto ko maintindihan niyo yan. Kasi one of the biggest, nung nasa mainstream ako, one of the biggest factors sa data ng tiyak na backsliding mga kapatid, lalo na kapag ang babae nakapag-asawa ng non-Adventist. Pero yung sinabi ni Pablo, huwag kang makipamatok, be not equally yoked to unbeliever, hindi yan limited sa Adventist community lang. Kahit pareho pa kayo, yung nagagalaw ko, kahit pareho pa kayong Adventist, pero kapag Adventist lang sa pangalan, huwag kang makipamatok sa hindi ka panampalataya. Kaya ito it shows that Satan has almost complete control of the minds of the youth. Bakit yun? Bago pa akong binyagan mga kapatid, narinig ko na yan sa panahon ng Sunday law, ang mga bata daw ay doon sa mga corner ng streets mangangaral. Kung meron pong nakakaalam ng prophecy niya, pag binasa niyo po sa Prophets and Kings mga kapatid about Shadrach, Meshach, and Abednego, no, there is a sound that everyone should bow down na lumuhod para simbahan yung image na yun. Sinabi po ni Ellen White sa Prophets and Kings mga kapatid, ganoon din po sa panahon na ganoon po ng image of the beast. At ang naging subject ng issue na yun mga kapatid ay ang kabataan. And I believe with all my heart is majority of those workers that will finish the work in these last days are young people. Okay? Paano ba masasabi niyang people? Balikan niyo yung Romans chapter 10 verses 12 and 14. Unless, how they will be preached if, basahin niyo na lang po. Dali po tayo. Satan's special attacks. Ito po yung nakakatakot, pero in reality po. Sabi niyan, Faith I live by, Devotional 269, paragraph 2. The youth are objects of Satan's special attacks. Ang mga kabataan po ay sentro ng kanyang special na atake. Again, this is not talking about the worldlings. It's within the reformers and present truth. Sunod po.
Whenever we turn, the battle goes unceasingly. Kaliwa, kanan, harap, likod. Upward naman. Sabi po sa Messages sa Young People, last 10 chapters mga kapatid, kung meron ng bagay na dapat pag-isipan ng marami mga kapatid, ng isang kabataan, at kung nananalangin ka ng ilang beses sa isang araw, damihan mo pa when you are contemplating to marriage. Tingnan niyo po, napakahalaga. Unceasingly, multitudes of the youth are swept away by the overwhelming tide of evil. Maniwala kayo. Sobrang dami. Overwhelming tide of evil. Naalala ko nung bago kami pumunta rito, ay for the first time in my life, ay 8 days, solid days, na hindi ako lumalabas dun sa countryside. Busy ako. Gumawa ako ng bagong nursery. Tapos kami ni Kuya James, nagpanday ng bahay namin. Kami lang dalawa. Si Edson naman, assistant ng mami, si Mary, errands ng gawaing babae. Pero kami lahat po ay may responsibilidad na mayroong mga plots and garden. And for 8 days, mga kapatid, ang saya-saya ng puso ko. Hindi ako nakahawak ng cellphone. At malalim yung devotional, ang sarap ng pakiramdam kasi accomplishment mo tuloy-tuloy. Pag nasa countryside ka, walang signal, yan, nakakatuwa. Pero alam ko rin po mga kapatid, pag may signal, salamat, walang signal noon. O dito, kaya hawak ng anak ko yung phone. Walang signal. Kasi kung may signal, delikado. Mga kapatid, hindi ako nagmamagaling dito Ay, ang galing niya, no? Yung mga anak niya, no. Teenagers yung anak ko maliban kay Mary. 20 na po yan. Available na po yan. Hindi na. Ay, meron na bang Tuloy po tayo. Let's read. One of the signs of the last days is what? Is the disobedience of children to their parents. Ang pamagat po nito, family education versus human theories and speculation. Brother Golly, ano yung pinagsasabi mo? Anong connection niyan doon sa ating pag-aaral ng human theories and speculation? Watch out, mamaya. The sin of rebellion against parental authority lies at the very foundation of the misery and crime in the world today. Summary ng talatang niyan, lahat ng krimen, sabi na Ellen White, na masusumbungan sa buong mundo, sa streets and everywhere, mga kapatid, is what? Because the cause of this misery and crime all over the world is what? Rebellion against parental authority. Yung mga kabataan, meron ako, sayang hindi ko na ikabit yung picture dyan, nakita ko sa Facebook. Sabi doon, the most undisciplined children in the school are not disciplined at home. Which is the very true. Are you familiar with these steps? Basahin niyo po yung the whole book ng Micah. Nung binasa ko po yan, nagulat ako, nakita ko yan. Okay? Let's read. For the son dishonoreth the father. The daughter rise up against her mother. The daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own household. At ang anak na lalaki ay kanyang susuwayin ang kanyang ama. Ang anak na babae ay tatayo laban sa kanyang ina. Ang manugang, maging lalaki at babaeng manugang, ay lalaban sa kanilang biyanan. At ang nakakalungkot, ang magiging kaaway, mga kapatid. Bago pa akong binyagan, alam ko na yung Sunday no, isa sa pinapaborito kong prophecy. Hindi ako takot niyan on public, dinidiscuss ko yun, why million keep Sunday? Pero at the back of my head, in the absence of the spirit of prophecy ng mga paliwanag, ang alam ko mga kapatid, when persecution comes, is from without. But the prophecy in the Old Testament, lalo na po sa Matthew chapter 10, verses 21 and 22, paulit-ulit, Mark, mga kapatid ni Luke, sabi nila, ano lang po, he that endure to the end shall be saved. Bakit po kasi ang endure mo may persecution? Pero bago sinabi yun, sinabi na kaagad, yung anak, dadalhin ang kanyang ama sa kamatayan, ang anak, dadalhin ang kamatayan ng magulang sa kamatayan ng kapatid, ganun na mangyayari. Persecution will not start without. It's within. Siyempre, pag hindi kayo magkasundo, nakita niyo po,
Ganon kahalaga po. Nga pala, announcement po, ngayong Thursday, excited ako. Ang topic ko po ay napakahalaga. Bagong presentation ko po ngayon yung the mission of the home. Ngayong Thursday afternoon. A man's enemies are the men of his own house. Bakit kaya? Bakit dumating sa punto yung kaya ang ating magiging kaaway mga kapatid ay mismo sa loob ng ating tahanan? Praise God. Yung testimony po ni Engineer talaga, dumating yung panahon na naging isa na sila ng kanyang asawa. Kasi, engineer, pag hindi, yan ang mangyayari. No? Tuloy po tayo. Danger and speculative knowledge. Ito na po yung pinaka-sentro ng pag-aaral. Pag sinabi pong speculative knowledge, yung ano po, yung it's not based in truth, speculation. Haka-haka, sariling kaisipan, sariling ideya. Speculation. Human theory, in other words. Okay? In Ministry Reading 427, paragraph 1, one of the greatest evils that attends the quest for knowledge, the investigation of science, is the disposition to exalt human reasoning above its true value and its proper sphere. Pag sinabing science, mga kapatid, it's limited to the understanding na pag hindi ito proven by science, it's not science, it's theory. It's not factual. But when you read Hebrews chapter 12, verse 1, the summary of faith. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Ibig sabihin, faith and science of the world will not go hand in hand. It will go against to each other. Nakita niyo po? Pero mga kapatid, bato-bato sa langit, kahit mga reformers, ang pakiramdam nila, sorry po ha, na mag-smile ako, masyado seryoso. Mamaya ko na sasabihin na. Ang investigations of science, mga kapatid, is to exalt human reasoning. Nung hindi pa po ako Adventist, at kahit Adventist na ako, lagi kong naririnig yan. Correct me if I'm wrong, pero ito, sa experience ko, according to psychology. Totoo, hindi? Nung bata pa ako, lagi kong naririnig yan. Kahit Adventist na ako, kaya nga sa school natin, meron tayong kurso na psychology. Philosophy, logic, and psychology is not the word of God. You cannot integrate human philosophy, psychology, and logic. Hindi siya pwede na ano yung logic. No? Pwede bang maging logic yung magpakamatay? Si Jesus, doon sa hindi naman dapat pakamatayan, it's not logical. Nakita nyo? It's not logical. Logic ba yan sinabing, pag ikaw na, kahit ikaw na nga yung sinaktan, ikaw pa yung hihingi ng sorry? It's not logical at all. Nakita niyo po yung Bible? At meron isang magandang paliwanag po ng isang, hindi ko babanggitin yung preacher. Sabi ng isang preacher, what is truth? Pinaliwanag, what is truth? Ang truth daw, kung sa Tagalog pa, ang katotohanan kahit hindi tanggapin ng iba, mananatili siyang katotohanan. Kita niyo po yung truth? Tuloy po tayo. Ang problema po ngayon mga kapatid, kung bakit hindi maiwasan kahit present truth ng mga kapatid, meron pong mga mga particles of mga particles ng kaaway doon na nanggaling po doon sa school system. Itataysa po natin. Many attempt to judge of the Creator in His works by their own imperfect knowledge of science. Kaya nga po, karamihan po ng mga universities, according po kay Walter White, mga kapatid, only 1/3 of the scientists believe that there is God and there is heaven. Majority po ng mga scientists, they don't believe on God and then believe on heaven. Kaya nga mga kapatid, may Save Mother Earth. Bakit? Ang alam na maraming tao, lalo na itong mga matatalino, hindi sila, kaya nga dito lang sa lupa, kaya they need to sacrifice, katulad po ng COVID-19, they need to sacrifice human lives because they believe na dito lang sa lupa. And people become liability sa survival ng sanlibutan.
Nakita niyo po? Maraming plano po yung kaaway na inahilate o yung patayin ng maraming mga tao. Because they don't believe on God and don't believe in heaven. It doesn't make sense sa kanila. Okay? They endeavor, itong may mga ano po ng science, they endeavor to determine the nature and attributes and prerogatives of God and indulge in the speculative theories concerning the infinite one. Gusto ko po maintindihan nyo. Hindi po ako nagtataka bakit mayroong Trinity. Kasi mga kapatid, nung pinag-aralan ko to, isa po sa ginagawa ng mga paaralan ngayon na ang tao mag-doubt sa nature ng Diyos. Kung may Diyos ba? Pero ayon pa sa pag-aaral nito, maraming Diyos. At ang pinaka-worst, magiging Diyos mo yung sarili mo. Yun yung tinuturo. Bakit matigas yung mga anak natin? Kasi sa school, mga kapatid, ituturo nila, mamaya, babasahin ko na lang. Those who engage in this line of study are treading upon the forbidden ground. Gusto nilang pag-aralan ng Diyos tungkol po sa scientific studies, and they cannot find it. Ang nakakalungkot po, the research will yield no available results and can be pursued only at the peril of the soul. Nung pinag-aralan po ito ng mga scientists, mga kapatid, hindi nila akalain, sabi ni Ellen White sa pag-aaral na ito, sila mismo mga kapatid na daya nung sa kanilang pag-aaral, na dumating yung panahon, katulad ng binanggit ko, ay majority ng mga scientists at mga learned men, they don't believe on God. Kasi sinubukan nilang gamitin ng science. Okay? Our first parents were led into sin through indulgence, a desire for knowledge that God was withheld from them. Doon pa lang sa Garden of Eden, sa Genesis account mga kapatid, nakakalungkot na doon po nagsimula ang pangdaraya. Dinaya sila, pag ikaw kumain ito, ano ka, magiging katulad ka ng Diyos. Malalaman mo yung mabuti at masama. The issue is about knowledge. In seeking to gain this knowledge, they lost all that was worth possessing. Dinaya, ito po'y paliwanag ni Ellen White, mga kapatid, sa Ministry of Healing, ha? Yung attainment nila na magkaroon ng knowledge na sabi na magiging matalino ka. Yun ang ibig sabihin actually ni Satan. Okay? If Adam and Eve had never touched the forbidden tree, God would have imparted them knowledge. Knowledge upon which rested no curse of sin. Knowledge that would have brought them everlasting joy. Now, gusto ko pong sabihin sa inyo ito. Noon po, nung mga 1990s po, 1980s, 1990s, kasi 1985 ako, 1969 po ako, 68 ako pinanganak. Nung ako po'y nag-aaral ng 1980s, 1990s, saka ko naintindihan na ang sistema ng education po ngayon sa year 2000 ay nabago. Ang sistema ngayon, mga kapatid, too early to school and too old to school. Noon sa aming panahon na ay 8, 9, 10, pwede ka mag-grade 1. Kahit hindi ka mag-kinder, pwede kang mag-grade 1. At yung mga parents ko, I'm sorry po, hindi ko po pinagyayabang. At tatay ko po ay high school graduate, pero mas magaling siyang mag-English at sumulat kaysa sa mga graduate noon. Ngayon. At noon, graduate ka ng high school, pwede ka na mag-teach. Pero, bato sa langit mga kapatid, because of the exposure ng maliliit na mga bata, mga kapatid 1 to 2 years old hanggang 3 years old, madadry mga kapatid ng 50% ang brain nila too early and so much exposure sa ano po, ano tawag yung sa screen, ano nga yun? Radiation. So, ibig sabihin, the more the children are exposed to gadget, masakit man sabihin, magiging bobo yung mga kabataan ngayon. Scientific po na study yan. Okay? Ito po yung kung bakit nagkasala sila Eva, sabi pa ni Ellen White, natukso si Eva na ma-attain yung knowledge na it will lead to destruction because it is the knowledge of the enemy. Alam niyo po kung anong knowledge na yun? Anong binunga ng knowledge bakit nagkaroon ng knowledge of the enemy? Ang bunga po nito ay disobedience.
I need you to understand sa pag-aaral nito is the knowledge of the world will lead to disobedience. But the knowledge of God will lead to obedience. Okay? Tuloy mo tayo. The lesson is for us. Yung nangyari kay Eva at Adan, the field into which Satan led our first parents in the same is the same to which he is alluring men today. To gain knowledge kung bakit nahulog sa kasalanan and the world was cursed because of sin, yung knowledge na inoffer ni Satan na pag ikaw ay kumain nito, ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Malalaman mo ang mabuti't masama. And today, still hindi nagbago si Satan. Yung tanong ko nung nag-usap kami ni Mrs. Nea, what if kung hindi kami lumabas sa Mountain View College? Mga kapatid, I'm not promoting yung mag-homeschool kayo, lumabas kayo, it's not. Para sa amin yung na mag-asawa mga kapatid, ay taste and see that the Lord is good. Alam namin mga kapatid na kung hindi kami lumabas sa Mountain View College, marami kaming problema. Yes. Mas marami kaming problema kaysa sa ngayon. Okay? He is flooding the road with pleasing fables. Bumabaha. Pag sinabing pleasing fables, mga kapatid, pag sinabing fables, walang katotohanan, bumabaha yung mga bagay na ito. No? Tuloy po tayo. By every device at his command, he tempts men to speculate in regard to God. Ano po? Sabi, in every device, si Satan daw po, ano ginagawa na? Tutuksihin niya ang tao na mag-speculate tungkol sa Diyos. Kaya hindi ka dapat magtaka bakit merong tatlong Diyos sa isang Diyos. Ang nakakatakot, alam naman sa ating pag-aaral, sinabi ko na kanina, na eventually, yung mga batang hindi nagiyahan sa loob ng tahanan, sa Adventist o mga kapatid, magiging Diyos sila. Danger. Hindi kinakailangan mga kapatid, ang idol worship, hindi ibig sabihin mga kapatid na meron kang niluhuran. Pag pinag-aralan yung salitang idol mga kapatid o idol worship is you spend more time in anything more than God. Yun po yung idol worship. Alam niyo, isa yan, binabanggit ko pag nasa mainstream ako. Isa sa pinakamalaking neglected part, I don't know sa mga present truth ngayon. Kasi isa sa mga most neglected part ngayon, mga kapatid, is what? Yung family worship. Sabi sa child guidance, 555, something like that, sa child guidance, sabi pa niya Ellen White, halos ayokong matulog sa isang Adventist home kung walang morning and evening worship. Sapagkat ang Diyos o presensya ni Jesus o ng angels hindi nananatili sa bahay ng walang morning and evening worship. Nakakatakot po yan. Tuloy po tayo. That Satan seeks to prevent from obtaining that knowledge of God which is salvation. Gusto ko mo maintindihan. The true knowledge of God or the true understanding of God, who is God, is equivalent to salvation. Mga kapatid, distorted po yung understanding. Uy, wag, please. Ayan po, sarili ko po word yan, pinaparaphrase ko po. Let's read together. The true knowledge of God is salvation. Mga kapatid, tuloy. Pantheistic theories. Ito yung sumira sa Seventh-day Adventist sa panahon po nino yan. Nikelog. At yan po mga kapatid naka-integrate sa school system ng sanlibutan at sa Adventist system. Pantheistic theories. Ano ba ibig sabihin ng pantheistic theories? That God can be. Okay, tuloy po tayo. Minister Billion 428 paragraph 2. Today, they are coming into educational institutions. Pag sinabing institutions na yung mga kapatid, it's not limited to worldlings, mga hindi mananampalataya. Today, they are coming into educational institutions, into the churches, everywhere, spiritualistic teaching that undermine faith in God and His Word. Pag sinabing undermine is, ano po? Hindi bibigyan ng kahalagahan ang Diyos at ang kanyang salita. The theory that God is an essence pervading all nature is received by many who profess to believe the Scriptures.
But however beautifully clothed, this theory is most dangerous deception. Ang pinakamatindi mga kapatid, na pantheistic ang kaisipan is ang India. I'm not to destroy people in India, ha? Ano po ba yung India? Pag nagbabiyahe sila, tumawid mga kapatid ka sa karsada at meron pong baka, hindi nila yan bubusinahan sa kultur po ng Hinduism. No? Sa kultur ng Hinduism. Bakit po? Kasi yung mga namatay na kaluluwa, yung kanilang kaluluwa, lumilipat po sa yung espiritu sa hayop. Pero magugulat ka, sila yung pinakamaraming Diyos. Meron silang Diyos na ang ulo ay elepante. Ang ibig sabihin po ng pantheism, mga kapatid, God can be in anything. God can be in anywhere. Tama naman dyan, God is omnipresent. Pero ang pantheistic, mga kapatid, pero ang nakakatakot, mamaya babasahin natin na ang mga tao ay magiging Diyos o demigod sa kanilang sarili. Magugulat po tayo dyan. Higher criticism and speculation. Ito naman po yung tungkol sa pag-aaral ng mga theologians sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay po tayo. What is the condition in the world today? Minister Piling 142 paragraph 3. Ano bang kalagayan ng sanglibutan? Tuloy po tayo. Is not faith in the Bible as effectually destroyed by the higher criticism and speculation of today. And it was by tradition and rabbinism in the days of Christ. Ang ibig sabihin ni Ellen White dyan, yung nangyari po sa New Testament, yung ginawa po ng ng mga scribes and Pharisees, na kung paano mga kapatid, they rejected Christ and His message. Ang problema mga kapatid, masigit ang pangdaraya ni Satan. Ang sabi diyan, the higher criticism and speculation today, as it was the tradition and rabbinism in the days of Christ, mas hihigit pa ang pangdaraya. Ano bang gagawin po ng kaaway sa huling kapanahunan? Have not greed and ambition and love for pleasure, a stronghold of men's heart now as they had then. Tuloy po tayo. If the prophetic Christian world, even in the professed churches of Christ, how few are governed by Christian principles. Mga kapatid, hinighlight ko po yung salitang principles. Alam niyo po, nung malaman ko po na mayroong 28 fundamental principles, pag sinabi pong principles, unmovable, unchangeable. Prinsipyo na hindi pwedeng tinagin. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng ang ating mga theories o yung mga personal nating special na pag-aaral ay nakasalungat po doon sa mga foundation of truth na binigay ng Diyos. Tuloy po, higher criticism, speculations, and education. Tuloy po tayo. Education 227, paragraph 3. In the study of science, as generally pursued, generally na po, yung science, there are dangers equally great. Ito na po yung binabanggit ko na nakakatakot na magiging Diyos ang ating sarili. Dahan-dahan po sa school system. There are dangers equally great. Pag sinabing equally great, wala tayong kumamalay-malay. Meron palang nakakatakot na mga bagay sa pagpursu ng science. Mga kapatid, I hope wag po maalis na to sa isip natin. Pero it's up to you to decide. Pero in reality, katulad namin, na ang mundo ngayon mga kapatid is this. Kahit Adventist, generally, parang walang kinabukasan o walang kinabukasan ang mga kabataan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero yun, dinedicate natin ngayon mga kapatid, some of them professional. Pero gagamit. Ang encouragement ba, manabaho pa sila o magtrabaho pa? No, hindi ko nasasabihin yan. Kasi pati, do we believe that Jesus is coming very soon? Yes. Ang daming naghihintay na diversions mga kapatid. O sa mga kabataan, marami ako nakita na active na missionaries before, mga kasama ko ba, nung mag-asawa nga, iniwan nila yung gawain kasi focus na sila. Pero marami rin akong kilala, mga kapatid, na naging daan na kami po ay mag-resign. Kasi merong mga missionaries na kami pa yung naging impluensya, nag-asawa sila, pero hindi sila umiwan ng ministry. Kaya kami mga kapatid, may nakita kami nung una na sa amin, then we left Mountain View College. Uy, ang kabisa, para mga nakahiga na sa
Nakahiga na po sa, waterbed, lumipat pa sa sahig. Pero sabi ng aking asawa, kasi sa yung matagal nag-decide eh. What if, sabi ng aking asawa. No. Pero nung after ng mga 1 year, mga kapatid, doon sa countryside, sabi ni Mrs., sana matagal na tayong lumabas. Nagtatari. Kasi imagine, maglo-loan kami ng 30 to 50,000 every year para bumakasyon lang sa Cavite. Kasi lima kami. Pero nung wala na kami sa Mountain View College, lagi kaming nagbabiyahe sa Luzon. Walang loan, walang utang. Sabi ko nga ang dami, umabot mo ng ilang motor yung naloloan ko, inuutang mga kapatid, bago ako magkamotor. Pero, nung wala na ako mga kapatid, sa work, at nasa full-time ministry, binagyan ako ng motor na cash. Siyempre, may nag-sponsor. Okay? Baka hindi ko abutin yung time. Evolutionary kindred errors are taught in schools of every grade, from the kindergarten to the college. Ano ba yung evolution? Ano nga po yung summary ng evolution, Kuya Wendell? We are from We're from Bang the Theory. monkey. Big Bang. Big Bang. Kukunti lang ng slight difference nila sa pantheism. Kasi sa evolution, mga kapatid, is mula ka sa isang Cell. lang ay progressive. Actually, ang goal po ng evolution sa pag-aaral ng inyong lingkod, that man progressively will become God Himself. Limited understanding, akala natin, yun po yung evolution. Saan pa papunta yung tao? Ito po, sasabihin dyan mamaya. Thus, the study of science which should impart a knowledge of God is so mingled with speculation and theories of men that it tends to infidelity. Sinabi po ni Ellen White sa Book of Education 227 paragraph 3, ang nakakatakot po, ang ginawa po ng science, ay ano na po, hinaluan po ng speculation and theories of men. Pag pinag-aralan niyo po yung history ng Trinity, mga kapatid, alam niyo paano po nag-evolve ang Trinity at ang mundo ay naging Trinitarian? In-integrate po nila yan sa school system. Maniwala po kayo. Even Bible study, kahit nga daw sa mga private schools na Christian school, even Bible study, as too often conducted in the schools, in robbing the world of the priceless treasure of the Word of God. Kaya sa Mountain View College, kung hindi pa ako present truth, kami mismo, sa ganang akin. Ito yung understanding ko. Hindi ito yung ibig sabihin yan. Pero nung binasa ko po yung scripture sa safeguard, mga kapatid, ng Great Controversy, nagulat po ako. We don't interpret. We ask only the understanding of what God wants you to do. What God wants you to follow and what God wants you to walk in it. The work of higher criticism. Ano po ba itong higher criticism? Human mind po ito. Pag sinabing higher criticism ay talagang pigaan po ng utak. Ang sinabi niyan, dissecting, conjecturing, reconstructing. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pag-aaral ng Biblia, mga kapatid ngayon, inaano po, yung they're trying to explain by their own, ito yan, ito siguro yan, ito. Hindi yan, ito yan. Ganyan ako nung nasa theology. Is destroying faith in the Bible as a divine revelation. It is robbing God's word of power to control, uplift, and inspire human lives. Sa Mountain View College, I need to be honest with you. Ang naalala ko lang po na Spirit of Prophecy na subject po namin na related lang, hindi mismo Spirit of Prophecy, ay yung home health care. Kasi health yun, maraming binabasa sa writing ni Ellen White na po yung parang in-encourage po yung health message sa church. Ilang quotation ni Ellen White, tapos health na. Kasama na yung massage, tinuturo yan. Hindi ko lang alam kung may home health care. Pero ngayon, mga kapatid, kapag nakita ka, lalo ng mga theologian, nagbabasa ka ng Biblia, hindi po lahat. Kasi marami ng theologian nagbabasa ng writings ni Ellen White. Pag nakita ka nagbabasa, mag-iingat ka. Kasi pag nagbabasa ka niyan, karamihan lumalabas sa church. Yeah, it's true.
As the youth go out into the world to encounter its allurement to sin, the passion for money getting, ito nga po, go out to the world na. Yung mga naghihintay sa kanila ay yung passion, yung pagnanasa sa pera, amusement, o yung mga pleasures, indulgence, mga kapatid. Alam niyo, nakakalungkot mga kapatid ngayon, sa indulgence na yan, lalo na sa physical. Marami po kaming cleansing noong 2023. Umabot po ng more than 500 souls in that 1 year ang aming na-cleansing. Konti ka na Adventist, pero majority Adventist. Imagine ngayon mga kapatid, do you know na meron pong CKD ng 16-year-old? O operahan ng 15 years old na tinatawag na ano po, yung gallstone. Tapos may breast cancer, 18 years old. Mga Adventist po yan, ha? Indulgence. Katuyan. For display, luxury, extravagance, the overreaching fraud, robbery, and ruin. At may question sa Ellen White sa dulo. What are the teachings there to be met? Ano yung daw mga ituturo pag pinadala natin sa sanlibutan ng ating mga anak? Ano po ba ibig sabihin ni Ellen White niyan? Kasi sinabi kasi ni Ellen White, ang formal education that we need to send our children, mag-umpisa sa elementary, ay 8 to 10 years old. And I believe yung 8 na yun can be the babae, yung mga girls, and 10 ang mga lalaki. Kasi ayon sa pag-aaral po, mas maagang maturity ng babae kaysa sa lalaki. Yun yung formal dapat nila. Hindi namin inabot yan. Nalaman namin ito malalaki na. Pero we're trying our best mga kapatid na masecure ang aming mga anak. Naka-enroll sila sa ALS. Kasi pag nagbabiyahe kami, hindi na pwede yung birth certificate. Pero ang nakakatuwa, yung unang ALS nila, module lang. Ngayon po ay once a week, minsan wala pang klase. Minsan may klase, half day lang. Pero yung purpose po nung pagpapadala namin is to secure the ID mga kapatid na masecure po yung aming traveling. Tuloy po tayo. Spiritualism asserts that men are unfallen demigods. Pag sinabing demigods, mga kapatid, pinaliwanag na ni Ellen White. Pag sinabing unfallen demigods, yung hindi po, pag sinabing unfallen, yung hindi nagkakasala na mga Diyos-Diyos. Ang sabi yan, each mind will judge itself. Ito po yung pinapalaki ngayon sa educational system. Alam niyo, nagulat ako. Kasi hindi ko akalain dito sa pag-aaral na ito ay ma-encounter ko po yung system of education today. Ngayon, ang tinuturo sa school from elementary to high school to college, mga kapatid, is yung tinatawag na the capacity of mind to understand that he has all the rights to do what he pleases. Sabi dyan, the true knowledge places men above all law. Ituturo sa school daw po. Sinabi na ni White, ang totoong pagkaunawa ay ilalagay na na ang tao ay masigit pa sa batas. Kaya nga mga kapatid ngayon, magugulat ka. Kahit sa Kongreso, sa Senado, tuloy-tuloy po mga kapatid yung maraming mga batas na ginagawa nila. At i-consider na matalino kapag nakagawa ka ng batas, bobo kapag hindi ka nakagawa ng batas. Pero makikita niyo mga kapatid, how come na darating yung panahon na pwedeng ikasal na ang lalaki at babae? Nakita niyo po? May narinig po ba kayong nagpakasal sa hayop? Meron po yung kwento. Animal passion. Nakita niyo po? Yes. These are reality. Bakit po ito pinahintulutan? Ang tawag po dyan ay higher criticism. Yung capacity of man na ang talino ng tao ay pwedeng humigit pa sa kautusan ng Diyos. Ang sabi pa dyan, ituturo, that all sins committed are innocent. Ngayon ang problema po mga kapatid sa Senado. Ang batas noon kasi, kapag minor de edad ka, na nang-rape ka, hindi ka pwedeng ikulong. So isinusulong ni Robin Padilla, kasi sa ibang bansa, kahit teenager, may batas sila na ikulong. So ngayon, isinusulong po yan, hindi pa tapos po yan, kung i-approve ng Senado na pwede nang ikulong. Kasi ngayon, 10-11 ang re-rape na.
Buntis na. Pero bakit ganyan mga kapatid? For whatever is right. Yan yung mga sistemang wala tayong kamaalam. Mga maliliit lang na ano yan. Mga maliliit lang yan na mga bagay. O bigyan ka halimbawa sa awit. Awit ha? Ito yung awit ni Ogie Alcacid. Sabi ng awit bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Pagkatapos mo na, alam natin story, di ba? Naghiwalay siya sa kanyang asawa kasi dumating si Regine Velasquez. Awit lang yan, wala na kamuang-muang. Bakit ngayon ka lang? Tapos may mga awit pa noon na wala lang. Sinasamba kita, higit sa iyong akalay, iniibig lang kita. Sinasamba kita. Old song yun, ha? Pero yung awit ni Ogie Alcacid na, bakit ngayon ka lang? Ang tema ng awit, mga kapatid, is what? Sa yung example, na nung dumating si Regine Velasquez, okay na. Divorce naman daw siya. Divorce naman sa kanyang unang asawa. Wala naman na ang mundo na nasa buong sistema. Pero ulitin ko po mga kapatid, binanggit ko na ito nung isang araw. Sa mundong ginagalawan natin, ang pinakamatagal na ini-spend ng tao ngayon bago siya mamatay, ang sistema ng edukasyon. Binanggit ko kanina, too early to school and too old to school. Kasi ngayon, pwedeng 2 years old, ang saya-saya ng nanay. Minsan, pag mangdubiyahe kami, nakikita namin yung maliliba, hinaakay, naka-uniform, proud yung mga parents. Too early to school. Nursery, ano po? Hindi, may, ano yun, nursery, may ano pa yun? Kinder 1 and Kinder 2. Tapos yung K-12. Tapos yung college degree. Tapos may master's at may doctor's degree. At ngayon po sa ating institusyon, kapag pag meron tayong meron po tayong speaker, lalo na sa mainstream seminar, maraming nakadugtong na pangalan ng degrees. At kami namang mga theologian, pag binanggit, totoo po ito ha, pag narinig po namin, hindi pa ako nagbabasa ng masyadong writings na pag binanggit na doctor o master at may doctors, lumilisik yung mga mata namin, ito magaling ito. Ganun po ako noon. Totoo, I need to be honest with you. Salamat na lang sa spirit of prophecy. Sa Mountain View College, ay meron pong tinatawag na colloquium na bago mag-start ang school year, meron pong gathering lahat ng teachers tapos may mga invited guests. At ang nakakatuwa, nung nandun pa kami sa Mountain View College, ang in-invite nila ay speaker, hindi Adventist. Nag-speaker sa colloquium, ang audience ay lahat ng taga-Mountain, hindi Adventist. Alam niyo bakit siya yung speaker? Kasi yung siya ang pinakabata sa whole bukid noon na doktor. Siyempre naman, napakabata Doktor, kaya siya yung speaker. Imagine, yung magbibigay ng instruction about sa educational system ay hindi Adventist, hindi niya alam yung, yung education, yung Adventist education, and so forth. Tuloy po tayo. Ito po yung binanggit kagabi, kaya hindi ako nagtataka sa Sir Raymond. Sabi dyan, ituturo din that God not condemn. Alam niyo po ba yung epekto ng panonood ng mga bata ng mga Superman? Mga hindi namamatay? Akala ng mga bata, lumalaki sila, ng mga superheroes. Hindi sila tatablan ng kahit anong kalokohan. Nagiging demigod sila. Kaya ituloy po tayo. Ito pa po. Ito yung medyo nakakatakot. Thus it declares to all men, it matters not what you do. Wala, huwag ka mag-alala kahit anong gawin mo. Live as you please. Mabuhay ka ayon sa gusto mo. Heaven is your home. Again, I'm happy na merong spirit of prophecy. Kasi itong yung mga ito, kung hindi binigay sa akin na assignment ito mga kapatid, tapos na yung 1 hour. 10 minutes pwede. 10 minutes. Kasi yung conclusion mahalaga masyado. Isip kahit anong gawin mo, do as you please. Anyway, pupunta ka pa rin sa langit. Nakita niyo po, kaya yung mga kabataan ngayon, wala lang pakialam. Pag tinanong mo, are you Christian? Yes. Do you like to go to heaven? Yes. Kahit Adventist. Ito po yung maliliit na mga bagay na integrate sa school system. Not only sa world, sa non-Adventist school, but even in the Adventist school. Multitudes are thus led to believe that desire is the highest law, that license and liberty and that man is accountable only to himself.
Yan din yung sinabi, nagulat ako sinabi ni Ellen White na dahil yung panahon, dahil sa school system, ang tao, kahit anong gawin niya, accountable lang sa sarili niya, hindi siya accountable sa gobyerno o sa Diyos. Kaya tuloy po tayo. Such are these influences to be met by the you today. Ito po yung ating masusumbungan sa mga paaralan po. That's why mga kapatid, some part of education promotes speculation. Ito po yan, no? Infidel authors, kasi sa eskwelahan natin o sa labas na eskwelahan natin, yung mga author, mga kapatid, na mga hindi mananampalataya. Pag sinabing infidel against religion, napakarami silang libro. Historical and theological, mga kapatid, nakakatakot, nag-master's, doctor's degree, ang ating mga una noon, yung mga pastor natin, pagbalik nila, dala-dala nila yung Catholic theology, Baptist theology, marami po yan. The classics, pag sinabing classics, mga kapatid, meron akong presentation yung kinat ko, sabi sa mga classics na andyan yung Latin and Greek. Na andyan. Sensational literature. Pag sinabing sensational literature, mga kapatid, yung yung nakakaintay sa mga kabataan. Love story, adventure, mga kapatid. And I need you to take note. Lahat, halos ng mga movies, mga kapatid, it was product of literature. Mga authors po niyan ay mga infidels. Karamihan hindi naniniwala sa Diyos. Myths and fairy tales, mga kapatid. Ibig sabihin, mga fiction yan, mga kwentong, kumbaga sa Tagalog, sa Tagalog, kwentong barbero, walang katotohanan. Ito po yung mga naka-integrate pa na additional po sa mga school systems. Tapusin ko po. Ayan, oh, may mga paliwanag, pero nalumihan ko ng 10. Ayan. Mga kapatid, ito yung conclusion. The most important science. Do you like to know the most important science? Seriously, amen? Amen. Hindi ko narinig. Amen. Ilang minuto na lang ako. Let's read. Fundamentals of Education, 262 paragraph 3. Let's read. Christ risen from the dead, ascended on high, our living intercessor as mediator in the presence of God, is the science of salvation which we need to learn and teach to children and youth. Ito po yung science na dapat ma-establish ang ating mga anak. The science of salvation, which we need to learn, mga magulang, and teach our children and youth. Yung ma-establish sila sa plano ng kaligtasan. At ang sabi niyo, mga kapatid, let's read. No science is equal to the science that reveals the character of God. Walang hihigit na siyensya na dapat ituro sa mga anak, mga kapatid natin, yung karakter ng Diyos. Tuloy po tayo. Nagpasan ko muna po yan. Sabi diyan, special testimonies on education o fundamentals of education po. In the Word, sa salita ng Diyos is the science of salvation plainly revealed. Ngayon, pagdating natin sa ating mga paaralan, dahil required sila, mga kapatid, they spend for reading and reading and reading and reading, and yet hindi mo mapabasa ng Biblia. Hindi po ako nagagalit, mga kapatid. I'm just a pastor o may minister ng one true God, mga kapatid, and I'm a father. Ibig sabihin, yes, we need to send our children to the schools, pero let the children will be what? That they will be established that they love most of all. Eh, ang problema, hindi naman required na pabasahin ng mga magulang ng Biblia ang mga bata. Pero sa school, pag graduate ka ng nursing, mga kapatid, definitely napakaraming makakapal na libro. And yet, tatanda na lang. Mga kapatid, privilege ko, nabasa ko yung whole Bible, pero hindi ko na ulit kasi napakarami pang dapat basahin pa. I think that I finished it, binata pa po ako. Pero nung naandito na tayo, sabi ko, ano kaya umpisahan ko ulit? Yes, bakit hindi? Search the scripture, for therein is the counsel of God, the voice of God speaking to our soul. Let's read. The science of redemption is the science of all sciences. Ang science ng kaligtasan, ng plano ng kaligtasan, ang science ng lahat ng science. Ng sciences. Let's read. The science that is the study of the angels and of the intelligence of the unfallen worlds. Imagine, sabi ni Ellen White, ano raw po?
Yung science ng kaligtasan, walang tigil na pinag-aaralan po ng angel at ng mga taong hindi nagkasala. Pero yung mga makasalanan mga kapatid, bihirang bigyan ng panahon yung science of salvation. And I need you to understand from Genesis to Revelation is the science of salvation because what? The theme of Genesis to Revelation, the theme of Old and New Testament is Christ our Savior. And the Savior pointing to His Father, the Father and Son. Nothing in between. The science that will be the study of God's redeemed throughout endless ages. Ito dapat hanggang sa walang hanggan. Yung science ng kaligtasan po yung pag-aaralan. This is the highest study in which it is possible for man to engage. Wala po itong bayad yung mag-aral ng salita ng Diyos. And no other study it will be quicken the mind and uplift the soul. The words of the living God as the highest of all education. The living God is the highest of all education. Those who minister to the people need to eat the bread of life. Lalo na tayong mga nag-claim ng mga manggagawa sa lingkong panahon. We need to eat the bread of life, which is Jesus Christ. Amen. This will give them spiritual strength. Then they will be prepared to minister to all classes of people. Huwag po tayong makakayo, mga kapatid, kamanggagawa, lalo na kayong mga graduate, 11 kayo. Tinanggal talaga sorry anak, hindi ka tinanggal. Kulang lang ng isa. Bago kayong mayo, mga kapatid, see to it. No? Handa tayo kasi ang ating pagkain. Kanina hindi po ako nag-almusal, may nagbabalik. Daddy, tapos tumayo ako doon, sabi ko, busog na ako sa salita ng Diyos. Kasi wala akong tigil ng kababasa. Kasi gusto ko po ma-bless tayo dito. Naku, wala na akong oras. Through education, tapusin po natin. Dapat pag mo kong pababain, ha? Konti na lang to. Through education, let's read. Education 13 paragraph 1. Let's read. Our ideas of education take too narrow and too low a range. Ang kaisipan po natin ng edukasyon, mga kapatid, ano raw po? Napaka-babaw lamang para sa atin kung ano ba yung edukasyon. Education is not, what? Tuloy po tayo. There is a need of a broader and higher aim. Sa edukasyon dapat ang mga magulang mag-isip, lalo na kay mga kabataan, kasi some of your parents na hindi Adventist eh. Dapat you need to understand this. True education means more than pursual of a certain course of study. Ang tunay na edukasyon daw ay higit pa sa maging professional ka. And tuloy po, it means more than what? A preparation for the life that thou is. Mga magulang, pakinggan niyo po, ang tunay na edukasyon ay paghahanda ng ating mga anak higit sa lahat kung ano ba yung buhay. At ang sabi niyan, it has to do with the whole being. Ang true education na ito ay ba tungkol po sa kaluluwa? Ano? The whole prayer of man's existence. The whole man existence. Physical, mental, social, and above all, spiritual. At ang sabi diyan, it is the harmonious development of the physical, the mental, and the spiritual powers. Hindi sinama po yung social. It prepares the student for what? To joy of service. Is this in this world? For the higher joy of wider service in the world to come. Ano raw po? Ang tunay na edukasyon dapat, ang bata ay ano po? Habang lumalaki, nagiging in love siya na gusto niyang maging katulad ni Jesus. Gusto niya maging Servant. Tagapaglingkod. At ang sabi dyan, let's read. True education is missionary training. Ano ba yun kung graduate, tapos hindi naman magpagamit sa gawain, it's a false education. Huwag po kayo magalit sa akin, please. True education is missionary training. Sabi mo dyan, let's read. Every son and daughters of God or daughter of God is called to be a missionary. We are called to the service of God and our fellow men. And to fit us for this service should be the object of our education. Ang objeto, ang purpose, ang sadya, ang dahilan kung bakit meron tayong edukasyon, ay ang true education ay tinatawagan ng ang bawat lalaki at babae na maglingkod. This is true education. And, tapos na po ito. Most important responsibility to parents. Ayaw ko magmadali. Last na to na ilang slide. Handa na po kayo mga magulang at mga future na parents?
Okay. Most important responsibility of parents. Let's read. Our work for Christ is to begin with the family in the home. Parents, ang unang gawain natin para kay Kristo ay dapat magsimula Sa bahay. sa tahanan. Yung aking pamilya po, ready na po kayo sa appeal song. Let's read. The work of sanctification begins in the home. At sasabi ng Christ Object Lesson, nakalimutan ko yung page, sanctification is a process. Kaya ang kabalalan po dapat umpisahan early in the home. The longest process. The longest process. The work of sanctification begins in the home. Ilang slide na lang. Let's read. Those who are Christians in the home will be Christians in the church and in the world. Kaya tayo maraming problema. Honestly, katulad niya, wala yung mga anak ko dyan. Dapat ganito na andyan sila. Wala, hindi mo makapilit eh. Pero sinisiguro ko, sabi ko, basta worship sa umaga, sa hapon, kasi nakasanayan, dapat na andyan sila. Nilingot titingin. O yan, mga anak ko. Hindi po ako, ang tawag dyan, hindi po ako, hindi ako ligtas dyan. Kung pwede lang hilingi next month, next year, dumating na si Jesus kasi natatakot ako. 18 si James. And, let's read. Please, mga magulang, to the mother and father, the right training of their children is the most important work of their life. Tapos na po. Proverbs. Oh, dalawang slide po yan eh. Let's read. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ito po yung huling slide. Wala na po, tapos na yan. Let's read. At the same time, saith the Lord, will I be the God of all the families of Israel, and they shall be my people. Amen.